Samantala lakay ang Armed Forces of the Philippines Visayas Command naka-high alert kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon dyan sa Negros Island. Kawawala kayong mga natin dyan mga kababayan, lalo na yung mga maraming tanim lakay. Nakita ko kanina sa social media yung mga tanim na mais, sili, talong, wala lakay, balot ng abo. Hindi nadapurak tayo ng mga kalamidad, kundi bagyo, baha, bulkan. Eto may parating pang bagyo, Kerubin. Si Kerubin. Ang lakas yata nito, Kuyang Ariel Kerubin, ha? Ayan, huwag naman sana lakay. Baka kasing lakas ng mga Marines ito. Medal of Valor Awardee. Medal of Valor Awardee ang pangalan. Nakakaloka. Pero alamin muna natin lakay ang update mula dyan sa Visayas, mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, itinaas na nga ng militar ang high alert sa humanitarian response ng Visayas Command kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kina Lieutenant General Fernando Reyeg, Commander ng AFP Viscom, mahigpit na ang koordinasyon ng kanilang unit sa mga disaster risk reduction offices sa Negros Island. Pagkapos kasi ng explosive eruption kahapon, naitala na itong ashfall sa ilang mga lugar gaya ng Bago City, Gintugdan at Araal sa Mila Carlota City at Mambukal sa Murcia, Negros Occidental. Tinaya rin ang Office of Civil Defense na abot sa 87,000 katao. 87,000 ang maapektuhan ng pagputok ng bulkan. Kaugnay nito ay pinadala na ng 303rd at 302nd Infantry Divisions ang kanilang mga kagamitan para tumulong sa ongoing pa nagpapatuloy na evacuation. Kagabi sa emergency meeting na NDRMC, umapela itong magamit naman ang floating assets ng Philippine Navy para sa pagresponde lalo't alanganin yung air travel dahil nga sa patuloy na pag-alburuto ng bulkan. Samantala, ngayong umagang ito, Lakay at Sister L, nanawagan ang OCD doon sa mga natitira pa kung mayroon man na hindi pa rin naililikas ngayon tuloy-tuloy itong persahang evacuation sa mga binabanggit na lugar, lalo pat mayroon ng mga ashfall sa mga areas sa may Negros Occidental. Mayroong 11 evacuation center ang itinayo ang OCD, maging yung mga local DRMC para dito sa pagputok ng bulkan. Basahin lang natin itong barangay Nagkasan sa may Bago City, mayroon din sa may Tabaw, sa may Sagay City, Barangay Rizal, San Carlos City, maging sa Barrio Vista Alegre sa Bacolod City, at sa may Hilamonan, Kabangkalan City. Meron din sa Barangay Sibukaw, sa may San Enrique, nako dyan yung aking lola, sa may Barangay Tres, sa may Himamaylan City, sa may Barangay Takuling, sa lungsod ulit ng Bacolod, sa Moises Padilla, Negros Occidental, sa Barangay Cubay, sa La Carlota at sa may Sitio, Canlayuhan, sa Barangay Hill Montilla, Sipalay City. Pawang mga barangay ito sa Negros Occidental. Panawagan ng OCD ngayong umaga, magsilikas na kung hindi pa kayo naabot ng ating pwersa na pamahalaan. Edniel, ngayong araw nga pala ng Martes, may pag-alburuto ba uli ang Kanlaon? Lakay, hindi isinasantabi ng FIVOX yung posibilidad na magkaroon ng panibagong malakas na pagsabog itong Kanlaon. Sa katunayan, sa nagdaang 24 oras ay tuloy-tuloy yung aktibidad. At kagabi doon sa kanilang emergency meeting, Lakay, mukhang ang sinasabi nila ay may chances na itaas yung alert level 3 sa alert level 4, Lakay. Yan ang possibility pa rin hanggang sa mga oras na ito. Kaya again, yung panawagan doon sa mga residente within the 6-kilometer radius danger zone, kasi kahapon bago pumutok hanggang 4 kilometers lamang, pero itinaas yung alert level. 6 kilometers ang radius na yung dapat hindi napasukin. Lumabas na kayo at mag-evacuate. Yan ang panawagan ng ating pamahalaan. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Damdamin Bayan.